Magandang araw sa lahat! Sa bidyong ito, aalamin natin kung ano ang orientasyong sexual. Ano ang orientasyong sexual? Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na makaranas ng malalim na atraksyon apeksyonal, emosyonal at sexual. Malalim na relasyon sa taong ang kasarian ay maaaring katulad sa kanya, iba sa kanya, o kasariang higit sa isa. Ilan sa mga halimbawa nito ay Tambay, babae, lalaki, at bakla. Ngunit, ano kaya ang kanilang mga nararanasan base sa kanilang orientasyong sexual? Kami ay nag-interview ng may iba't ibang orientasyong sexual upang malaman natin. Makakasama natin dito sina Kay Franz Christ Isaga, Queen Mariros Taylaran, Meiji Bohol, Samantha Julian Manzano, Tikisin Joycano, at Mark Jude Piano. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Queen Mariros Taylaran at ang i-interview po natin ngayon ay si Julieta Argente. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala Samantha Julian A. Manzano at ngayon ay makakasama natin sa pag-interview si Kuya Dave Cabufos. Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Meiji Bohol at ngayon makakasama natin si Ate Gladys. Magandang araw sa lahat. Ako nga po pala si Chris Joycano at ngayong araw ay makakasama po natin sina Rabia Tarikig. I am Kevin Ihina. I am Kenneth Icabarubias. Ang unang tanong po ay, ano po ang iyong orientasyong sexual o gender identity? Well, I'm a proud member of an LGBTQ community and I'm a lesbian. Ang sexual identity ko ay isang lalaki. Ako ay isang tunay na babae. Bayot. Paano ang nagiging pangkikitungo sa iyo ng iyong pamilya, mga kaibigan, komunidad, lugar na iyong pinagtatrabahuan based sa iyong orientasyong sexual? Bilang isang lalaki, ang pakikitungo ng iba sa akin ay normal lang base sa akin. Kasarian, kung ano ako, ganun din ang pakikitungo nila sa akin. Well, at first, I've experienced a lot of discriminations, judgments, and other, violations with regards to my rights. But at the end of the day, they still accept me for who I am and what I'm capable of. Bilang isang babae, normal ang pakikitungo nila sa akin, sa aming pamilya, kaibigan at kapitbahay, sa pinagtatrabuhan at sa komunidad. Normal dance. Okay na sa ako na part kay tanggap ako nila. May mga pagkakataon ba na nadiskrimita ka sa iyong kasarian? Wala. Kasi simula ng pinanganak ako, ganito na hanggang lumaki, ganito yung kasarian. Most of the times. So far, wala. Oo, pero gidid man na bitaw sila kay magpakatinood ako sa imong kaugali. Sure! Sa ako sabi experience kay experience ako ng discriminate, but it's okay na para sa ako, tapos let them do kung nila himuon as long as wala naman sila gihilagtan. Ano-anong halimbawa ng diskriminasyon ang iyong naranasan base sa iyong kasarian o orientasyong sexual? Kita sakitan. Tungod ko na had kami ini, oray ko na amo maabot sa kinabuhi. Sa gilao ni Kevin na waray maabot sa kinabuhi, so i-prove na ka na mo sa ila na sa ilya kita kung dili na mo kaya, wa sila ma-side kung hain tama ang amo capacity. So, sabi prove sa ila na dili kami an bayot na matamay-tamay dali. Siguro mga panhinaway na ay tumboy mga ingana. May mga pagkakataon ba na nakakaranas ka ng pantay na pakikitungo? Oo. Halos sa lahat ng panahon, nakakaranas ako ng pantay na pakikitungo. Yes. Sure. Kay kaandi tayo on as long as nakita na nila na or kibaliya sabdan na nila amo nagad kami ini. That's why wala na ila mahimo. So
sa ako experience, experience ako na pantayin ila pakikitungo sa amo. Kay kuan tingali side na sila kon ono kami og thankful kami kay maski hawd na kami ini ay gapon times na pantay gapon sila na makigiban sa amo or makitungo or makig-communication sila sa amo. Para sa inyo, paano maipapakita ang paggalang sa sexualidad at kasarian ng isang individual? Dili manghilabot sa kapwa, then kung ano kibalian nila tungo sa iba na tao, then how to yun it fit sa kibali. Well, as a human being, you have your free will, you have your freedom to express what you feel and for who you are. So just be yourself and love yourself first before others will love you. Para sa akin, tanggapin mo lang kung sino sila at kung ano sila, at base sa kanilang kasarian, huwag natin silang di-discriminate. Kapag inirespeto natin kung ano siya sa personalidad niya bilang babae man o lalaki. Ano imo tema advice sa mga kapwa nimo na gender na yakaranas ng diskriminasyon? Well, you cannot take that from people. Judgments, discriminations, that's normal since we're in a community where freedom is everywhere. When you say freedom, they have the right to express how they judge us, the way we dress, the way we talk, and the way we live. So if you have gender identity just like mine, love yourself first and then do what makes you happy. Express people how you love yourself so they will accept you and love you. And then if they can accept you, you can also let's say you can also give advices to those who are suffering from discriminations and judgments, especially for those who are member of the LGBTQ community. Bali wala on na kanyo nila na mga pangbubuli or ono ba na discrimination sa ila, og do whatever they want to do in life, og prove them that mali ang mga gipan istorya sa ilan ng mga tao na mas may kaya pa nimo or mas malabuan mo pa yung mga tao na yan bully sa ilo. To those LGBT na try sila ng discrimination, so let them do whatever they want to do as long as wari ato giapakan sa ila, wa kita manghilabot. So wari ato kibay gipakita na mali sa ila, so keep fighting that, tapos dili kita magpaapekto as long as wa kita manghilabot sa ila, og be proud of yourself og be who you are. Dili na dapat ipaday ng ikipag-pull. Ang advice ko lang ay di tayo mag-discriminate sa kanila kasi di natin hawak ang kanilang buhay. To those people who discriminate our gender is dapat dili na nila otrohon kay if ever may maka-encounter sila na ila anak bita yung gay or lesbian, tapos ma-discriminate so og sa pa nila ma-feel anya feel sab namo na ihawd na sa anak. So kuman padaan anak ko ta comments dapat irespeto sab kami nila as gay or oni amo gender, kay kuan na sab kami yan tao na sab kami hawd sa ila bitaw, masakitan sab kami kung ila kami kuan discriminate. Ano imo comments about sa mga ga-discriminate sa mga LGBT? Tayo ay hindi dapat mag-judge sa bawat isa, babae man, lalaki man, tomboy man o bakla man siya. Hindi dapat tayo mag-judge kasi isa lang dapat ang mag-judge, kundi ang Panginoon lang. Nalaman natin ang kahulugan ng orientasyong sexual. Nalaman din natin na ang mga miyembro ng LGBTQIA+ ay nakakaranas ng pangdidiskriminasyon. Tanggapin natin kung ano ang kasarian ng nasa ating paligid. Huwag natin silang ipagtabuyan, pagkus sila ay ating mahalin. Huwag tayong gumawa ng di kaaya-aya sa kanila, pagkat di natin alam kung ano ang kanilang nararamdaman. Magkaroon sana tayo ng pantay na pakikitungo sa mga LGBTQIA+. Tao lang din sila at lahat tayo ay may karapatang mabuhay ng tahimik at matiwasay.